Tita, salamat po talaga sa mga tinuro nyo. Ang galing nyo talagang magluto, the best kayo, nakangiti kong sabi at nag-thumbs up pa. Tita Corazon laughed, ikaw talaga, pinuri mo pa ako. Sabi ko naman sa'yo na mommy na ang itawag mo sa akin, you are now my daughter, kasal na kayo ng anak ko, kaya mommy na lang ang itawag mo sa akin, okay? Okay po, mommy, thank you again, good night na po, aalis na ako. Bumeso muna ako bago pumasok ng kotse. Kumaway sa akin si tita habang may ngiti sa lobby. Sige, bye na, dahan-dahan lang sa pagmamaneho, mag-iingat ka, my daughter. Nakangiti akong tumango at pumasok na sa aking kotse. Sige po, tita, aalis na ako, good night, bye. Kumaway pa ako bago pinaandar ang sasakyan paalis ng mansion. Habang nasa biyahe ay hindi ko mapigilan ang mapakanta-kanta habang nakangiti. Sa wakas ay marunong na rin akong magluto sa tulong ni Tita Corazon, ramdam ko ang pananakit ng bewang ko pero binaliwala ko. Basta ang mahalaga ay alam ko na kung paano lutuin ang mga paborito ni Steven, ano na kaya ang ginagawa nito ngayon, siguro ay tulog na dahil 10 na rin ng gabi. Mabilis kong pinatakbo ang kotse. Pagdating ko sa suite ni Steven ay agad kong ininput ang password, our wedding day. Pagpasok ko sa loob ng suite ay agad na sumalubong sa akin ang dilim at katahimikan, kinapa ko ang switch at binuhay ang ilaw, at nang sandaling lumiwanag na sa loob ay siya namang paglaki ng mga mata ko dahil sa bumungad sa akin. Ano ang nangyayari? Nagkalat ang mga bote ng alak na wala ng laman habang nakaupo naman si Steven sa sahig. Nakayuko ito sa sariling tuhod at may hawak pang bote na tingin ko ay wala ng laman. Mabilis akong lumapit sa sofa at inilagay ang sling bag ko bago inagaw sa kanyang kamay ang bote. My gosh, Steven, anyari sa'yo? What happened here? Anong meron? Nagpapaparty ka ba? Mabilis siyang nag-angat ng tingin nang marinig ang boses ko. Alora, is that you? Bumalik ka? Agad niya akong hinila sa kanyang katawan. He hugged me tightly. Sa higpit ng yakap niya ay halos hindi na ako makahinga ng mabuti, amoy na amoy ko ang alak sa kanya. He's drunk. Akala ko iniwan mo ako ng walang palem, humihikbi siya sa balikat ko. Natigilan ako at hindi agad nakasagot. He cried. He really cried in my shoulder. Please don't leave me. 2 months, bigyan mo lang ako ng 2 months. Inakala ba niya na umalis ako at iniwan siya? Parang kinain na naman ako ng konsensya. Dapat ata nagpalem ako. Oo na, tumayo ka na, punta na tayo sa kwarto. Bakit ka ba naman nagpakalasing? Nagtaka ako nang hindi na siya sumagot at lumaylay na ang kanyang braso mula sa pagyakap sa akin. Steven, tinawag ko ang pangalan niya pero hindi siya sumasagot, hanggang sa narinig ko ang snore niya na ikinakunot ng noo ko. Nakatulog siya. Paano ko naman siya madadala sa kwarto nito? Buti sana kung kaya ko siyang buhatin, kaso ang bigat-bigat niya. Kaya ang ginawa ko na lang ay inihiga ko siya at hinila ang kanyang braso papasok ng kwarto. Halos naligo ako sa sarili kong pawis bago ko siya naipasok sa kwarto at naihiga sa kama, ramdam ko ang pagsakit ng braso ko sa bigat niya. Kinabukasan ay maaga akong nagising, nilinis ang mga nagkalat na bote bago magluto. I'm excited. Ano kaya ang magiging reaction niya kapag nalaman niya na marunong na akong magluto? I'm excited. Chicken curry ang kanyang paboritong kainin kaya yun ang naisipan kong lutuin. Medyo nakalimutan ko na kung paano ba ang proseso ng pagluluto ng curry, parang kagabi lang itinuro ni tita ay nakalimutan ko na agad. Pero at least naaalala ko naman ang mga ingredients na gagamitin sa pagluluto ng chicken curry. Una kong nilagay sa kawali ang mantika na parang napadami pa ng lagay, then sinunod ko naman ang garlic with onions saka ko hinalo-halo muna bago nilagay ang manok. Pagkalagay ko ng manok ay saka ko tinubigan at inilagay ang curry powder bago nilagyan ng chili powder. Dapat sana yung malaking chili na red and green ang ilalagay. Kaso wala at kailangan ko pang lumabas para makabili. Kaya chili powder na lang ang naisip kong ilagay. Then after that, pinakulo ko muna saka ko nilagyan ng isang lata ng milk coconut at sabay hango. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang makita ang resulta ng niluto ko. Mas nang ibabaw ang kulay puti at lutang na lutang ang mantika. I think, napadami ata ang gata or what? Well,
at least ay luto at hindi hilaw. Nilagay ko lahat sa malaking bowl bago tinakpan sa mesa at bumalik ng kwarto para maligo. Pagkapasok ko ng kwarto ay gising na si Steven at nakaligo na, suot na nito ang kanyang blue suit habang nakatayo sa harap ng salamin at inaayos ang necktie, pero napahinto siya nang makita ako. Good morning, nakangiti kong sabi at lumapit sa kanya at inayos ang kanyang necktie. Nakatitig lang siya sa akin nang walang kurap-kurap. Galit ka ba? Napanguso ako nang hindi siya sumagot at agad na nag-iwas ng tingin. Nagtatampo pa rin siya dahil sa maling akala. Nagpaturo nga pala ako kay tita kahapon kung paano magluto, kaya ako ginabi nang uwi kagabi. Sorry kung naghintay ka. Mabilis siyang napatingin sa akin. Totoo ba yan? Hindi ka nakipagkita sa Eugene na yun? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Hindi, no. Bakit naman ako makikipagkita sa kanya? Alam ko namang magagalit ka. Kung ayaw mong maniwala ay tawagan mo ang mami mo. Nagpakalasing ka pa kagabi, ang bigat mo pa naman. Nakanguso kong sabi na kinaliwanag ng mukha niya at sumili ang ngiti sa labi na kinalabas ng kanyang mapuputing ngipin. I'm sorry. Hinaplos niya ang pisngi ko at ginawaran ako ng halik sa noo. I love you. Napanguso lang ako at hinawakan ang braso niya matapos ayusin ang kanyang necktie. Tara, ipinagluto kita. Mabilis ko siyang hinila palabas ng kwarto. Pansin ko ang ngiti sa kanyang labi na abot hanggang tainga. Pagkapasok namin ng kitchen ay agad ko siyang pinaupo at binuksan ang takip sa bowl. Sharon, chicken curry para sa'yo. Biglang nawala ang ngiti ni Steven nang makita ang laman ng bowl, pero agad din bumalik at lumapad ang kanyang ngiti bago mabilis na kumuha ng kutsara. Always, stop, napatigil siya sa akmang pagsubo. Bakit? Napatikhing ako at naupo bago napakross arms. Hindi mo pwedeng kainin ang mga niluto ko hanggat hindi ka pumapayag sa mga kondisyon ko. Nagsalubong ang kilay ni Steven. Kondisyon? Anong klaseng kondisyon naman? He asked curiously. Una, huwag kang tatanggap ng mga pagkain na galing kay Mirasol. Pangalawa, huwag kang makikipag-usap kay Steven kung hindi naman tungkol sa trabaho. Pangatlo, iwasan mo siya na para bang may nakakahawang sakit. Napakurap-kurap si Steven at napao ang bibig bago tumango-tango at sumilay ang munting ngiti sa lobby. Ayaw mo? Inis kong tanong na sunod-sunod niyang kinilang. Of course I agree. Masusunod. Mabilis niyang sagot bago sumubo. Natigilan siya at pansin ko ang pag-iba ng ekspresyon ng kanyang mukha. Ano, masarap ba? Kinakabahan kong tanong. Hindi ko pa naman natikman kanina kung anong lasa. Ang kaba ko ay biglang naglaho nang ngumiti siya sa akin at nag-thumbs up. The best, ang sarap, ito na ata ang pinakamasarap na curry na natikman ko sa buong buhay ko. Parang mangyak-ngiyak niyang sabi na kinalapad ng ngiti ko. Mabuti naman at nagustuhan mo, ubusin mo yan, para sa'yo talaga yan. Nakangiting tumango si Steven, pero parang kakaiba ang kanyang ngiti. Tingin ko ay nasurpresa talaga siya sa lasa ng niluto ko. Pinanood ko lang siya habang kumakain, pakiramdam ko ay parang diretsyong lunok lang ang ginawa niya sa chicken curry hanggang sa maubos ito na kinalaki ng ngiti ko. Wow, ang dami nun, naubos mo. Ngumiti lang siya sa akin bago inabot ang isang basong tubig at diretsyong ininom. May lakad ka ba ngayong araw? Wala, next week pa ang photoshoot ko. Napatangu-tangu siya at tumayo bago lumapit sa akin at ginawaran ako ng halik sa ulo. Aalis na ako, kung gusto mo, puntahan mo na lang ako sa opisina para ganahan akong magtrabaho. I love you. Napailing na lang ako at tumayo na bago hinugasan ang pinggan at pumasok na sa kwarto. Tumawag ako sa isang sikat na restaurant at nag-order ng pagkain para sa lunch. Balak kong puntahan siya sa opisina para naman makabawi ako sa mga nasabi ko kahapon na kinasakit ng loob niya, dahil hanggang ngayon ay kinakain pa rin ako ng konsensya ko dahil sa pagsigaw ko sa kanya ng, I hate you. Alam kong nasaktan siya dahil sa sinabi kong yun, kaya babawi na lang ako. Pagkatapos kong naligo ay agad akong pumili ng dress na susuotin, pero nahulog pa rin ako sa turtleneck na damit. Kung dati ay color white, ngayon naman ay color yellow.
Kung bakit naman kasi hindi pa nawawala ang hiki sa buo kong katawan, hindi tuloy ako makapagsuot ng mga dress na gusto ko. Gusto ko pa naman sanang ipamukas sa Mirasol na yon na mas bodoy siya kaysa sakin. Sakto namang pagkatapos kong magbihis ay tumunog ang doorbell at dumating yung pagkain na in-order ko. Kaya agad kong nilagay sa isang lunchbox lahat. Gusto kong dalhan ng pagkain si Steven, balak ko nga sanang ipagluto pa siya kaso tinamad na ako. Pagdating ko sa hotel ay agad akong dumiretso sa kanyang opisina at dahan-daang binuksan ng pinto at sumilip. Napangiti ako nang makitang nakaupo si Steven sa kanyang swivel chair habang tulala at nakatingin sa kawalan. Pansin ko ang pamumutla ng kanyang gwapong mukha na kinataka ko. May sakit kaya siya? Pumasok ako at tumikim para kunin ang atensyon niya. Nang marinig niya ang pagtikhim ko ay parang nagulat pa siya at natauhan mula sa pagkatulala. "Lunch for you," nakangiti kong itinaas ang hawak kong lunchbox. Parang nakakita si Steven ng multo nang makita ang hawak ko, at sunod-sunod itong napalunok habang nanlalaki ang mga mata. I think, nasurpresa siya. Nakangiti akong lumapit at inalagay sa kanyang table ang lunchbox, pero ang ngiti ko ay unti-unting nawala nang biglang may tumunog, at kasabay ng tunog na yun ay siya namang paglaki ng mga mata ko. "What a bad smell. Umutot ka ba, Steven?" Malakas kong bulalas ng malanghap ang kakaibang amoy. "Parang amoy panes na curry." "I'm sorry, hon," sagot ni Steven nang nakangiwi bago tumayo at patakbong pumasok ng CR habang hawak ang sariling tiyan. Napatakip naman ako sa sariling ilong at mabilis kinuha ang brown envelope sa ibabaw ng mesa at panampaypay bago naupo sa sofa. Halos 1 oras ang itinagal bago ko narinig ang pagbukas ng pinto. Gulat akong napatayo nang makita ang mukha ni Steven na puno ng pawis at nanghihina na lumabas ng CR bago naglakad palapit sa akin. "Oh God, Steven, are you okay? Masakit ba sayo?" Nag-alala kong tanong at napahaplos sa mapatli niyang mukha na pawisan. Hinawakan niya ang kamay kong nakawak sa kanyang pisngi bago dinala sa kanyang lobby at hinalikan. "Mahal pa rin kita, mahal na mahal kita," sabi niya, out of nowhere. "Ano ba yang sinasabi mo?" Tinatanong kita kung masama ba ang pakiramdam mo pero iba naman ang sagot mo. "Gusto mo bang dalhin na kita sa hospital?" Mahina siyang umiling at nakuha pang ngumiti sa akin. Then next, nahimatay siya sa harap ko. Napasigaw ako, "Steven." "Very good, Alora," sigaw ni Renz na agad na pumalakpak at lumapit sa akin bago pinakatitigan ang katawan ko at kumunat ang noo. "Parang tumaba ka ng konti, Alora. Nagpapataba ka ba? Baka lumalabo na ang mga mata mo kaya mo nasasabi yan." Napasimangot lang si Renz sa sinabi ko. Inabot ko ang white robe at sinuot dahil naka-swimsuit lang ako at pansin ko na parang kanina pa pinagmamasdan ng bagong photographer ang katawan ko. Parang hinuhubaran niya na ako sa klase ng kanyang tingin. Gwapo sana kaso parang may pagka-pervert. Naupo ako sa couch at inabot ang isang bottle ng mineral water bago ininom. "Bukas ay may photoshoot ulit tayo sa isang beach resort, mga bandang 4:00 ng hapon para kuha ang sunset. Kaya binabalaan kita na huwag mo munang palagyan ng hiki ang katawan mo dyan sa asawa mo. Ayokong pumalpak na naman ang photoshoot dahil lang sa kiss marks na yan," Marteng sabi ni Renz at agad na inagaw sa kamay ko ang bottle ng mineral water matapos kong inumin at pinalipad sa papunta, sa loob ng trash can. "Oo na, hindi na. Oo nga pala, Alora. Nalaman ko na hinimatay si Steven last week, is that true?" "How did you know?" "Sa pagkakaalam ko ay wala naman akong pinagsabihan nun." Malakas na napahalakhak ang manager ko. "Oh my gosh. So totoo nga. Your sister told me, hinimatay daw ang asawa mo dahil sa niluto mong curry. Alam mo bang tawang-tawa talaga ako nung nalaman ko yun. My gosh. Nakakaluka. Slora, hilaw siguro ang gata kaya sumama ang tiyan ng asawa mo. That's so funny." Natatawang sabi ni Renz at napahawak pa sa sariling lobby. "Tumigil ka na nga, nakakahiya," pag-alit kong sohi, pero mas lalo lang itong humalakhak, kaya inis akong tumayo at pumasok ng restroom para magbihis. Ito ang pinaka-iniiwasan ko, ang mapag-usapan ang tungkol sa pagluluto ko ng curry.
1 week na ang nakalipas pero kapag bumibisita ako sa bahay ng parents ko ay pinagtatawanan nila pa rin ang tungkol dun. Paano ba naman, hinimete si Steven at nadala pa sa hospital nung araw na yun, kaya nalaman tuloy ng parents ko at parents niya na niluto kong curry ang dahilan, kung bakit naman kasi naparami ang chili powder at mantika na nilagay ko, tapos hilaw pa ang gata, kaya sumakit tuloy ang tiyan ni Steven, hindi man lang siya nagreklamo na masama pala ang lasa. At inubos pa niya, kaya kasalanan din niya. Hiyang-hiya talaga ako nung araw na yun, at magmula nun ay hindi na ako bumisita pa sa opisina ni Steven dahil kinakain pa rin ako ng hiya. Kung alam ko lang sana na curry ang dahilan ng pagkawala niya ng malay, di sana hindi ko na siya dinala pa sa hospital nung araw na yun, ako tuloy ang napahiya. Pagkatapos kong magbihis ay muli akong lumabas ng restroom. Renz, aalis na ako, magkita na lang tayo bukas. Palam ko sa manager ko na ngayon ay kausap na ang bagong photographer. Mamaya na, halika muna, mag-hello ka sa bago nating photographer, sagot ni Renz na parang kinilig pa. Hindi ko mapigilan ang mapaikot ng mata at agad na tinaasa ng kilay ang bagong photographer nang mapatingin ito sa akin bago ako tumalikod. Hoy, moldita ka talaga kahit kailan, sigaw ni Renz pero hindi ko pinansin at diretso lang ako ng lakad hanggang sa makalabas ako ng studio. Malakas ang ulan sa labas at madilim din ang langit, masama ang panahon, 4:00 pa lang pero parang 6:00 na. Dumaan muna ako sa isang fast food restaurant at bumili ng pagkain para mamayang dinner namin ni Steven, ayoko na talagang magluto, dahil baka sa susunod ay matuluyan na si Steven sa luto ko. Nang matapos akong bumili ng pagkain ay patakbo akong pumasok ng kotse ko. Wala akong payong kaya medyo nabasa ako ng konti, mas ilan pa naman ako pagdating sa ulan, konting patak lang natatama sa ulo ko ay lalagnatin agad ako. Sana pala nagdala ako ng payong, hindi ko naman alam na uulan pala. Pagdating ko sa suite ay wala pa si Steven, kaya itinabi ko muna ang mga pagkain sa kitchen bago pumasok ng bathroom at naligo. Pagkalabas ko ng bathroom ay siya namang pagpasok ng humahangos na si Steven sa loob ng kwarto at patakbong lumapit sa akin bago kinapa ang noo ko. Teka, anong ginagawa mo? Sabihin mo nga, naulanan ka ba? May pag-aalala sa boses. Mahina akong umiling, no, hindi naman ako nagpaulan, I lied. Parang nakahinga naman ng maluwang si Steven sa sagot ko. Maliligo lang ako, sabay na tayong kumain. Hinalikan muna niya ako sa pisngi bago pumasok ng bathroom. Nagbihis ako at lumabas ng kwarto bago naghanda ng mga pagkain na nabili ko. Sakto namang pagkatapos kong maghain ng pagkain ay pumasok si Steven na nakaligo at bihis na, suot ang simpleng white t-shirt. Sabay kaming kumain at pagkatapos ay bumalik na ng kwarto para matulog. Malakas pa rin ang ulan sa labas, Han. Mahina bulong ni Steven sa tainga habang nakayakap sa bewang ko mula sa likuran at panay ang halik sa leeg ko. Tigil-tigilan mo ako, Steven, inaantok na ako, gusto ko nang matulog. Rinig ko ang pagbuntong hininga ni Steven bago ako hinalikan sa pisngi. Sige na, hindi na kita kukulitin, good night, I love you. Tanging ungol lang isinagot ko hanggang sa tuluyan na akong hinila ng antok. Nagising ako sa lamig, at pakiramdam ko ay parang mabibiyak na ang ulo ko sa sakit at pagkirot nito. Nang mapatingin ako sa orasan ay 1 a.m. na at malakas pa rin ang ulan sa labas na sinabayan pa ng kulog at kidlat. Mahimbing na ang tulog ni Steven sa tabi ko habang nakayakap pa rin sa akin. Dahan-dahan kong inalis ang braso niya sa bewang ko at nang hihinang bumangon sa kama bago naglakad papasok ng banyo dahil parang hinahalukay ang bituka ko. Pagkapasok ko ng banyo ay agad akong samuka at halos natuyo ang lalamunan ko sa dami ng sinuka ko. Lahat ata ng kinain ko ay naisuka ko, pakiramdam ko ay parang umikot ang paningin ko matapos kong samuka. Nang hihina akong bumalik sa kama at sumiksik sa katawan ni Steven na agad namang naalimpungatan dahil sa galaw ko. Hey, are you okay? Inaantok na tanong ni Steven at hinawi ang buhok sa mukha ko at inaangat ang ulo ko bago pinaunan sa kanyang braso. Hindi ako sumagot at mas lalo akong sumiksik sa kanyang katawan. Kinapa ni Steven ang leeg at noo ko, at nang makapa niya ay napabalikwas ito ng bangon at parang naalis ang pagkaantok. Nilalagnat ka,
sabi ko na nga ba't naulanan ka, napamulat ako ng mata nang maramdaman ang paglutang ko. Dadalhin kita sa hospital, parang natataranta na sabi ni Steven at nababalot ng pag-aalala ang boses. Huwag kang ang owa, Steven. Lagnat lang ito, kaya ibaba mo na ako dahil gusto ko nang matulog. Bukas ay mawawala din naman ito. Sunod-sunod na umiling si Steven at naglakad palabas ng kwarto habang buhat-buhat ako, kailangan mong madala sa hospital, baka lumalapay ang lagnat mo. Ang kulit talaga niya, ibalik mo sabi ako, kapag hindi mo ako ibinalik sa kama ay sasabunutan kita hanggang sa maungas ka, inis kong sabi na kinahinto niya. Pero, Alora, wala nang pero-pero, ibalik mo na ako, gusto ko nang matulog. Nagkatitigan pa kaming dalawa ng mga ilang segundo, pero sa huli ay nagpakawala na siya ng malalim na buntong hininga na para bang suko na at muling pumasok ng kwarto bago ako inihiga sa kama at kinumutan. Lalabas lang ako saglit, ibibili kita ng gamot, babalik din ako agad, he kissed me on my forehead. Agad kong pinigilan ang braso niya sa akmang pag-alis. No, hindi na kailangan, sarado na pati ang mga batika. Imposibleng makabili ka ng ganitong oras, kaya dito ka na lang, mahina kong sabi na kinabuntong hininga niya at hinaplos ang ulo ko. May kaibigan akong doktor na may clinic malapit dito. No, dito ka lang sabi, dito ka lang sa tabi ko, Steven, nilalamig ako. Wala nang nagawa si Steven kundi ang bumalik ng higa sa tabi ko at muling pinaunan ang ulo ko sa kanyang braso. Ang sabi mo hindi ka naulanan, pero tingnan mo nilalagnat ka. Haplos niya sa buhok ko. Hindi ako nilalagnat kundi nilalamig lang, gusto ko nang matulog, so shut up ka na lang. Mahina akong sohi at pumikit habang nakayakap sa kanyang tiyan ang isa kong braso. Napatikim na lang si Steven sa sinabi ko, hanggang sa narinig ko na lang. He sing me to sleep, kasabay ng mahina niyang pagkanta ay ang paghaplos niya sa buhok ko. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa kanyang mahinang himig. Nang magising ako ay wala na ang pagkirot ng ulo ko at maliwanag na sa buong silid, ako na lang mag-isa sa kama. Agad akong napabalikwas ng bangon nang makaramdam na parang hinahalukay ang bituka ko, para akong masusuka. Napatakbo ako sa loob ng banyo habang hawak ang sarili kong bibig at sa muka ng puro tubig lang. Ang weird ng pakiramdam ko. Hindi na masakit ang ulo ko at wala na rin ang lagnat ko pero nasusuka pa rin ako sa hindi malamang dahilan. May nakain kaya ako kahapon na kinasama ng tiyan ko. Pero parang wala naman akong naalala na may nakain akong hindi kaaya-aya sa aking panlasa. Paglabas ko ng bathroom ay si Steven agad ang bumungad sa akin na agad na napatayo mula sa pagkaupo sa kama at nagmamadaling lumapit sa akin at kinapa ang leeg at noo ko. Thanks God, wala ka ng lagnat, bulalas nito na parang nakahinga ng maluwang at hinaplos ang mukha ko. Ipinagluto nga pala kita ng mga paborito mong pagkain. Tumaas ang isa kong kilay, talaga, baka naman sunog lahat, nakasimangot kong sambit na kinatawa lang niya at hinawakan ang kamay ko. Halika para makita mo, nagpatianod na lang ako sa paghila ni Steven sa kamay ko hanggang sa pumasok kami ng kitchen at pinaupo niya ako sa isang upuan. Agad na bumungad sa akin ang iba't ibang klase ng pagkain na nakahain sa mesa. Wow, ikaw ba talaga ang nagluto ng lahat ng ito? Hindi makapaniwala kung tanong at dumampot ng kutsara. Of course, sabi ko naman sa'yo, di ba, matutoto rin akong magluto, kaya tingnan mo, natuto rin ako, sagot ni Steven sa mayabang na boses at agad na naghila ng upuan para sana maupo. Pero agad itong napahinto nang makita kung anong kinuha kong pagkain. Ang sarap, asim kilig, nakangiti kong sambit matapos humigop ng sabaw ng sinigang. That's weird, rinig kong sambit ni Steven na kinatingin ko dito. Nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin na para bang may pagtataka sa mukha. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Steven? Nakasimangot kong tanong at agad na nanlaki ang mata. Huwag mong sabihin na natatae ka, aba, huwag kang umutot dito, kumakain pa ako, gago. Napaasek si Steven sa sinabi ko at nakuha pa akong airpan bago tuluyang naupo. Nagtataka lang ako sa'yo, actually, niluto ko ang sinigang na yan para sa akin, kasi hindi ka naman kumakain yan. Sabi mo nga ayaw mo sa mga maaasim na pagkain, di ba? Pero parang ang weird mo ngayon,
nilanat ka lang kagabi parang nagbago pati panlasa mo, that's weird. Saglit naman akong natigilan, oo nga pala, ayoko sa mga maaasim na pagkain tulad ng sinigang, siguro epekto ito ng pagkalagnat ko kagabi. Well, minsan kasi nagbabago ang panlasa ko, kaya huwag ka nang magtaka, nakangiti kong sagot at muling samubo ng sinigang. Napatangu-tangu naman si Steven pero naroon pa rin ang pagtataka sa mukha habang pinapanood akong sarap sa paghigop ng sinigang, matapos kong ubusin ang isang mangkok ng sinigang ay agad kong inabot ang isang basong tubig. Buntis ka ba? Naibaba ko ang hawak na baso at naibuga ang tubig papunta sa mukha ni Steven. What? Anong klaseng tanong yan? Of course not, I'm not pregnant, malakas kong sambit sa gulat na boses. Napakurap-kurap si Drex at saglit na napapikit bago mahinang napabuga sa hangin at napahilamos sa sariling mukha. I'm just asking, my face.